Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ng mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Naniniwala ang National Economic and Development Authority o NEDA na walang malaking epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang naaprobahang wage hike sa Metro Manila kamakailan. Ayon kay Socio-Economic Secretary Arsenio Balisacan, base sa kanilang tansya ay nasa 1/10 of 1% lamang ang impact ng 35 pesos wage increase sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa dahil na rin sa patuloy na expansion ng ekonomiya buwat sa mga pumapasok na pamumuhunan. Binigyan pansin nito na nasa 40,000 hanggang sa 100 at 40,000 manggagawa ang posibleng maapektuhan mula sa pagsasara o pagbabawas empleyado ng mga maliliit na negosyo buhat sa pagpapatupad ng wage increase, ngunit negligible anya ito basta't patuloy ang paglago ng ekonomiya. Ipinunto rin ng NEDA chief ang dagdag na trabahong malilikha mula sa economic growth ng bansa. Kamakailan lamang nang aprubahan ng Regional Wage Board ang nasabing dagdag pasahod sa mga manggagawa sa National Capital Region, bagay na inarayan ng ilang negosyo, partikular ang mga nasa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Samantala, sinabi naman ni Department of Labor and Employment Secretary Benvenido Laguesma na ililink ng ahensya ang mga manggagawang maapektuhan ng nasabing wage order sa mga job opportunity, gayon din ang pagbibigay reskilling at upskilling programs na kanilang magagamit sa hinaharap. Nauna na rin itong tiniyak ang tulong ng ahensya sa mga maliliit na negosyong apektado ng wage hike. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inanunsyo ng US Department of State na epektibo na ang pinirmahang Civil Nuclear Cooperation o 123 Agreement ng Pilipinas at Estados Unidos noong Nobyembre. Ayon sa opisina ng tagapagsalita ng US State Department, Hulyo 2 nang tuluyan ng umiral ang kasunduang nag-eestablisa sa legal framework para sa pag-export ng nuclear fuel, reactors, equipment at special nuclear material mula US patungo sa Pinas. Dahil dito, inaasahan na ang pagpasok ng nuclear energy sa bansa na siyang daragdag sa target mix energy ng Pilipinas para sa layong energy security sa bansa. Sa bukod na pahayag, ikinalugod ng Department of Energy o DOE ang ganap na pag-iral ng kasunduan at sinabing isinasapinal na ng Pilipinas ang Nuclear Energy Program Roadmap na siyang mag-outline ng key targets para sa matagumpay na paggamit ng nuclear energy para sa power generation. Kasabay nito, sinabi ni US Embassy Commercial Councilor Paul Taylor na may 14 na American companies na ang pumirma sa isang industry-led civil nuclear working group na siyang magde-develop sa nuclear energy sa Pilipinas. Inaasahan anya nila na lalago pa ito sa 40 buhat na rin sa pangangailangan ng Pilipinas para sa pag-develop ng nasabing industry sector. Base sa 2023 to 2050 Philippine Energy Plan ng DOE, target nitong maipasok ang nuclear power generation na may kapasidad na hindi bababa sa 1,200 megawatts sa 2032, dagdag na 1,200 megawatts sa 2035 at 2,400 megawatts naman sa 2050. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa usapin pa rin ng enerhiya, inanunsyo ng Iloilo-based electric distributor na More Electric and Power Corporation ang plano nitong pagkumpleto sa modern at data system project nito sa lungsod ngayong taon. Ayon sa kumpanya, ang proyekto na may kabuang halaga na 115 million pesos ay nakatuon sa konstruksyon ng control center, gayon din ng pamumuhunan sa fiber optics. Gamit ang control center, mamomonitor ng real-time ang mga operasyon
sa Iloilo at Panay, maging ang iba pang pasilidad sa inaharap, habang ang investments naman sa fiber optics ay titiyak sa koneksyon ng iba-ibang substations at ng control center. Pebrero ng 2019 nang ma-secure ng More Power ang electric distribution sa lungsod ng Iloilo. Inaasahan itong magtatapos sa 2044. Kasalukuyang sineserbisyuhan ng nasabing electric distribution utility ang ang nasa humigit 76,000 customers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Peñano. Maasensong araw po sa ating lahat. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.